ako ay inaakusahan tungkol doon sa pagiging abogado ko ni President Duterte noong 29 and 2010. That was 15 or 16 years ago. Ngayon ko lang at kalawa yung pagiging ah, secretary ko ng Department of Justice. Para maging kapanipaniwala, katulad ng sinabi ko, ang charge against Duterte ay dapat magkaroon ng common plan, and then sa common plan na yan ay dapat kasama ang Department of Justice. Kaya siguro sinama ko dyan. And since even kay completely innocent dyan, isinasama ko dyan para maging credible ng kaunti yung kanilang common plan and magamit nila kay President Duterte sa trial ni President Duterte. Bilang po kayo doon sa 8 individual o personalidad na binanggit po doon sa ICC prosecution na indirect co-perpetrators. Attorney, unang-una sa lahat, ano ho bang naging reaction po ninyo? Kayo ho ba'y nabigla o expected na ninyo itong ganitong mangyayari po sa inyo? Well, talagang akala ko hindi seryoso yan eh. Actually, kasi wala akong kaalam-alam dyan sa kanilang akusasyon sa akin. Kaya noong nakaraang taon, about September, naririnig-rinig ko na yan, but heavily redacted yung kanilang release na ginawa sa ICC. Kaya hindi mo malaman kung anong ibig sabihin nila ngayon. Ngayon, sinabi nila, nagpalabas daw sila ng lesser redacted, so nababasa na. At parang ako ay inaakusahan tungkol doon sa pagiging abogado ko ni President Duterte noong 29 and 2010. That was 15 or 16 years ago. Ngayon ko lang at kalawa yung pagiging secretary ko ng Department of Justice. So yung una, inaakusan ako na ako raw ay naging abogado ni President Duterte. Ano ba masama ng pagiging abogado? Actually, nag-exercise lang ako ng profession ko. At dito sa ating bansa, at least dito sa Pilipinas, walang hindi krimen ang mag-abogado ko o mag-lawyering ka sa isang kliyente. So I don't know kung ano kanilang basihan dito. Ikalawa, noong ako'y Justice Secretary noong 2016 up to April 2018, wala namang akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. Dyan sa kanilang mga tukhang na yan eh. Hindi ko alam yan eh. Pero sinasama nila akong pilit gawa ng para patunayan nila yung kanilang aligasyon, yung kanilang haka-haka, imbento, na meron daw common plan ang administrasyon ni President Duterte para lipulin or pairalin ng AGK against drug lords and even civilians. Wala po akong alam yan at hindi totoo yan. Actually, during my term as Secretary of Justice, ako pa nga nagdala dyan sa high-profile personalities na sina Kian de los Santos, si Carlos Arnaiz, and si Kulot de Guzman. Di ba? Yan yung mga pinatay ng pulis noon, allegedly, because of their drug activities. So, what I did, tinawagan ko yung kanilang mga magulang, yung kanilang kamag-anak, at dinala kong lahat yan sa bahay pangarap sa Malacanang. At doon, na-meet nila si President Duterte. So, sinabi nila yung kanilang hinaing, and after that meeting, nakasuhan yung mga pulis na yan, nagkaroon ng trial, and alam naman natin na nakumbik lahat yan. And about a few months ago, the Supreme Court came out with a decision parang dismissing their appeal and affirming the sentence against them. So I've never been a part of this alleged common plan. Wala akong alam dyan.
nanindigan lamang ako na bilang Secretary of the Department of Justice for 2 years. Opo. At baga sa madaling salita, during sa pagiging Justice Secretary po ninyo noon, attorney, tinitiyak po ninyo na may due process ang lahat, lalo na sa mga anti-drug operations. That's correct. Basta alam mo ang tungkulin ng Department of Justice, kung mayroong complaint, ang mga police or anybody, maghain lang sila ng complaint sa departamento ng Department of Justice at aaksyonan. Nung panahon ko, inaaksyonan namin yan. As a matter of fact, ang mga nagtulong-tulong para dun sa makonvict yung mga pulis dito kay Kian de los Santos, Arnaiz at de Guzman ay mga prosecutors ng Department of Justice. Pero wala kaming kaalaman sa pagpapatupad ng batas katulad ng mga pulis. Kung merong maihain sa amin na complaint ng mga pulis, inaaktuhan namin yan. At wala sigurong masasabi na kami ay yung may mga ebidensya ay hindi namin inaksyonan ng tama. Oo. Baga, may pagkakataon po that time sa term po ninyo na maging kayo, maging ang Justice Department ay kini-question yung naging operasyon ng drug war noon. Precisely. Tama yun. I remember once, yung bang kay Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte, di ba? Yung ama nitong si Kerwin na pinatay daw ng mga pulis sa loob ng bilangguan. Well, I was the one who issued an order to the NBI to conduct an investigation of the case, and I believe that the NBI came up that there must be some charges made. Opo. Meron din ho ba kayong pagkakataon noon na niripaso po ninyo yung naging operasyon ng drug war operation? I don't remember any kasi pupunta lang naman sa akin yan pag yung may appeal sa Department of Justice eh. Wala akong natatandaan na umapila na umabot sa akin sa Opo. tanggapan ng Secretary of Justice. Kasi doon pa lang sa piskalya siguro, na-dismiss na yan, walang ebidensya, or kulang sa testigo, ganon. But yun ay labas na sa tungkulin ng Department of Justice. Yung pag-high ng demanda, pagkalap ng mga ebidensya, yung po'y tungkulin na ng mga law enforcement agencies. Opo. Sa ngayon ba, attorney, meron ho kayong natanggap na formal na dokumento, access po nitong detalye ng alegasyon laban po sa inyo mula dyan sa ICC? At meron din ho ba kayong planong depensa, legal defense? Ano bang aksyon po ninyo, akbang laban po dito? Wala pa po kami natatanggap. Actually, katulad ng sabi ko sa inyo na I thought that sinasama lang yung pangalan ko na wala namang ebidensya. And I still believe na gano'n ang nangyari. Pero sinasama nila ako gawa ng gusto nilang palabasin na tama na talagang mayroong common plan. Si President Duterte kasama itong mga co-perpetrators na ito. Pero wala pong ganun. Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang narinig yan eh. But of course, since there are groups calling for our arrest, alam mo nga yung mga grupong yan nakikisali lang, pero dapat sa kanila magkaroon sila ng kaunting pagsusuri, mag-research sila. Ito bang si Attorney Secretary Vitaliano Aguirre talagang may kasalanan? Wala eh. Yung mga taong yan, katulad nung isang organisasyon dyan, parang sumasama lang sa baha. Opo. To demand our arrest or my arrest. Pero kung sila ang nasa kalagayan ng katulad ko, halimbawa isang inosenteng tao na makikisama ka na sa pagtawag na arestuin yan, hindi nila laman yung kanilang ginagawa kung gaano kasakit sa isang inosenteng tao na
maging the end nitong itong kanilang panggigipit na ito. Opo. Pero attorney, may plano ho ba kayo makipag-ugnayan din sa ICC? Direkta makipag-ugnayan sa kanila patungkol nga po dito sa naging aligasyon to laban sa inyo? Una-una, hindi ka naman papansinin yung mga yan eh. They're very secretive in their proceedings. So hindi ko alam kung paano kami makakapag-ugnayan sa kanila. Basta katulad nung nangyari kay President Duterte. Hindi man lang binigyan niya ng pagkakataon na sumagot or what, basta dinalan lang siya doon. So, how could you, he was not given the chance to refute the charges dito sa Pilipinas. And ang masama dito, yung dinisregard nila ang mga judicial processes dito sa Pilipinas. Alam niyo nung about a few months ago, ang Supreme Court came out with a new rules on extradition. Rules of court yan. Yes. Na nagsasabi doon na bago ka dalhin, kung mayroong extradition request sa'yo, bago ka ibigay bago pumayag ang Pilipinas doon sa request na yon, dapat magkaroon ng judicial proceedings. Tinitingnan dito, tama ba na ang isang Filipino citizen ay padala sa isang bansa at doon litisin? So yan didinggin dapat ng judicial authorities natin. Yan na hindi nangyari yan kay President Duterte, binaypas yan, yung kanyang constitutional right ay nilabag dyan. At yan ang dapat na iwasan ng ninuman. Kasama na kami na mangyari. Kaya I hope that the Supreme Court will come out with a new rules para once and for all i-clarify kung ano ba ang proceedings o kung ano ba ang procedure na gagawin bago ang isang Pilipino ay mapadala sa ibang bansa upang doon litisin. So walang pagkakaiba ang extradition dyan sa request ng ICC or sa warrant of arrest ng ICC. Pero ang dapat doon, bago ka dalhin sa ICC, dapat binigyan muna ang Pangulong Duterte ng pagkakataon na i-contest yan sa ating judicial authority. Ang problema is that ang Department of Justice ay inako na sila raw yung judicial authority. Kailan naging judicial authority ng Executive Department? Hindi dumaan sa isang pagsusuri ng isang judge ng Pilipinas. So, yun ang dapat na sana, that's our prayer, na makita ng Supreme Court na they come out with the new rules on this matter. Kung hindi man, pwedeng isama. Alam mo, pwede sanang isama yun eh. Rules, dapat doon, ang title, Rules on Extradition and Trial in Other Foreign Tribunals. So kasama, other foreign tribunals, kasapat ng ICC noon. Pero ang ginawa noon parang exclusively for extradition lamang. So pag yan ay sinahit mo, but of course, we are going to cite it. Pero pag yan ay sinahit mo, sasabihin itong mga mahilig mag-bend ng law na hindi, yung extradition, para sa extradition lang yan, hindi yan para sa ICC. Wala pang rules ang Supreme Court dyan. Kaya dapat, I think that the Supreme Court should come out with a rule para maprotektahan naman ang constitutional right ng Filipino citizens. Pero kayo na po namin nagsabi na mahilig pong mag-bend the law yung nasa gobyerno. Sa tingin po ninyo, ganun po yung sasapitin po ang naging experience po ng dating Pangulo. Ganun din ho ba ang mangyayari po sa inyong 8 na binanggit po ng ICC prosecutor? Kung sakali man, lalabas po itong arrest warrant po. Kung magkakaroon ng arrest warrant, hindi malayo mangyari. May exam, mayroon silang pamantayan na mayroon silang ginawa na. So maaaring hindi nang gawin sa amin. Opo. Anong magiging hakbang po ninyo? Habang may panahon, dapat linawin yan ng Supreme Court. Opo. Ang susunod po ninyo hakbang, may plano ho ba kayong dumulog sa korte, humingi ng tulong po para laban po dito sa aligasyon po ng ICC? Yun ang sumaisip ko kahapon. And of course, it only happened
Yung Valentine's, kailan lumabas yan eh. So, but it's one of the options na para sa akin. Opo. I will study this case. I'll take this seriously now because I wasn't taking this matter seriously nung mga nakaraan kasi wala naman akong kinalaman dyan eh. Po. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar, nakipag-ugnay na ho ba sa inyo yung iba pang mga inakusahan, attorney? Wala naman, actually marami doon, di ko kilala eh. Nakilala ko lang yan when we were appointed sa cabinet. Yung iba naman doon, yung wala sa cabinet, hindi ko kilala yung mga yon, except perhaps yung head ng NBI, si Director Dante Giran. Yan ang kilala ko. Pero yung iba, hindi ko kilala yan eh. Opo, attorney, si Admar po ito. Magandang umaga po. Meron pong pahayag ang abogado naman ni former President Rodrigo Duterte dun sa ICC na si Attorney Kaufman. At ang sabi niya dito sa kanyang statement after nga na may labas itong mga pangalan niyo po, the sensational reporting of this list, however, is clearly politically motivated and designed to decimate the Senate in the hope of perverting the democratic will of the Filipino people. Kayo po ba'y sumasang-ayon po dito, attorney? Sangayon po ako dyan. By the way, good morning, Admar. Ha? Sangayon ako dyan. Sapagkat sa pahayag ni Attorney Kaufman, actually, yun ang sinasabi ko eh, na kami, o at least ako, sinama dyan, para maging kapanipaniwala ba sa ICC yung demanda, yung charges against President Duterte. Kasi may sinasabi sila na ang lahat ng itong mga AJK killing, AJK na yan, itong pagpatay sa mga civilians, ayan is part of a common plan. Para bang may state policy na gustong palabasin itong mga nagpo-prosecute against Duterte. Kaya if you were the lawyer of President Duterte, of course you are going to oppose this and expose this as a false. Kasi para maging kapanipaniwala, katulad ng sinabi ko, ang charge against Duterte ay dapat magkaroon ng common plan, and then sa common plan na yan ay dapat kasama ang Department of Justice. Kaya siguro sinama ako dyan. And since even kay completely innocent dyan, isinasama ko dyan para maging credible ng kaunti yung kanilang common plan and magamit nila kay President Duterte sa trial ni President Duterte. Opo, nakikita nyo rin po ba, attorney, na questionable itong naging hakbang din po? Kasi nabanggit ni Attorney Nicholas Kaufman na sabi niya rito, the former president and his defense team have known the identities of the alleged co-perpetrators for almost a year, and as required by the court, have guarded them in absolute confidentiality. Tapos biglang inilabas po nila itong mga pangalan po, attorney. Kung confidential yan, bakit lumabas yan? So, yan, makikita mo na yan ay politically motivated and there must be a political motive. Kaya nilabas yan at this time. Alam naman natin, ang development dito sa ating bansa, na yan, ay unang-una para mapagtakpan itong mga flood control cases na ito, at saka itong incoming impeachment proceedings against Vice President Sara. Opo, huli na lang po mula sa akin, attorney, si Senador Bato de la Rosa, matapos nga po yung naging mga pahayag na meron na raw na arrest warrant mula sa ICC, na hindi pa malinaw kung meron ba talaga o wala, pero sa mga pahayag po ng mga nasa gobyerno, parang sinasabing meron daw, merong nakakita. After po nun, nagpasaklolo siya sa Korte Suprema at hanggang sa kasalukuyan ay pending pa rin po ito at hindi pa po bumabalik sa Senado ang senador po. Kayo po sa inyo pong panig, ano po ang maaring gagawin po ninyong hakbang
in case lang naman po, no? Though sinabi naman po ni Attorney Kaufman na wala na, sa kanyang pagkakaalam, wala naman daw po kayo, hindi po kayo saklaw doon sa arrest warrant. Pero in case po na magkaroon po ng ganito or sasabihin na naman po ni Ombudsman Rimulya na merong arrest warrant po ukol dito, ano po ang nakikita niyong hakbang po dyan? Nabanggit niyo kanina, magpapasaklolo din kayo at naghihintay din kayo sa magiging desisyon pa doon sa mga unang idinulog dyan po sa Korte Suprema, Attorney. Kasi makita ninyo yung nangyari kay President Duterte. Kaya you will understand the actions being taken by Senator Bato. Kaya he was the chief PNP for so long a time. Kaya yung knowledge o yung kaalaman ni Senator Bato tungkol sa arrest warrant na yan na hindi natin mapapasubalian. Siyempre, meron nagsasabi dyan and I believe na naniniwala siya na talagang may arrest warrant sa kanya. Kaya siya nagtatago because what was done to President Duterte could be done against him. So, of all the sa aming co-perpetrators, named co-perpetrators, si Senator Bato ang siguro iba ang katayuan kaysa sa amin. Kasi kami, with the 7 others, mukhang wala pang warrant of arrest. But hindi natin alam kay Senator Bato kasi mismong si Ombudsman, sinasabi niya, nakita niya. Kaya siguro meron yung sabi rin kay Senator Bato, kaya ayaw niyang mangyari yung nangyari sa kanya. Kaya yun ang importanteng mangyayari dito, and we are praying for that the Supreme Court should come up with a new rules on the matter. Kasi 4 months ago, katulad nung nasabi ko kanina, mayroong extradition rules na pinalabas ng Supreme Court. Ito ang pinaka-latest na rules ng Supreme Court. Rules of Court. Pero hindi sa extradition lang yon. Hindi specifically kasama, sinabi, ang mga foreign tribunal hearing katulad ng ICC. So sana, of course, we could cite it kung mag-file man ako ng petition sa Supreme Court na that should be applicable to our case. Kasi wala namang pagkakaiba Ang pagka-extradition ay parang yung may ibang bansa na nag-request sa iyo na ikaw ay may kasalanan doon at gusto ko lang doon i-try. So dito, ganun din sa ICC. Kaya lang hindi bansa itong ICC, kundi isang foreign tribunal lamang ito. Kaya dapat yung extradition rules na yon should be expressly made applicable to proceedings before foreign tribunals, including the ICC. Kaya yan ang dapat lakarin or makita ng Supreme Court to protect the constitutional rights of Filipino citizens. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Huli na lang, attorney, papaano po ninyo, personally, papaano po ninyo hinaharap ang epekto nito sa inyo pong reputasyon at lalo na sa pamilya po ninyo ngayon? Well, may nagtanong sa akin, ikaw ba, Sek, hindi magtatago or would you not go to a foreign country para magtago? Sabi ko ganyan, at 80 years old, I am still practicing my profession. Yan lang ang hanap buhay na alam ko I'm still supporting my family, yung mga apo ko. So, I want to maintain yung kanilang lifestyle sa pamagitan ng pagtulong ko. So, nandito lang ako. I'm going to face it. I'm not going to hide anything from anything. I'm going to face the charges kung dumating na yung pagkakataon na yan. And hopefully, before that comes, magkaroon na ng new rules ang Supreme Court para i-address itong problema, suliranin ng mga Filipino citizens na gustong i-try sa foreign tribunals. So, I have to continue. I'm still practicing my profession. Ako ang maharap sa mga bista, hindi yung mga meron ako mga batang kasama. But pag yung medyo very malaki-laking kaso, I'm the one handling it. I'm the one
appearing in court. Opo. So, Secretary, hindi ako magtatago. opo. Thank you so much po at ingat po kayo. God bless po sa inyo, Attorney. Salamat po sa inyong oras.